Magandang araw! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-maintain ng disc brakes. Ang preno ay marahil ang pinaka-importanteng component ng ating bisikleta pagdating sa kaligtasan. Kaya mahalaga lamang na laging nasa maayos itong kondisyon. Sa kabutihang palad, ang mga disc brake system ay madali lamang i-maintain at kaya nating gawin ang basic maintenance routine nito sa bahay na hindi kailangan ng special tools. Aalamin natin kung paano i-check kung kailangan na bang magpalit ng pads. Papakita din natin ang proseso ng pagpalit. At sa huli ay kung paano i-fix ang sumasayad na rotor sa pads. Targeted ang video na ito sa hydraulic type na disc brake. Pero parehong konsepto pa rin ang i-apply sa mga mechanical. Gagamit tayo ng MTB at road bike na example na halos pareho lamang ang proseso ng pag-maintain. Isa sa mga advantage ng disc brake system ay hindi ito alagain. Hindi ito kailangang i-check ng madalas. Kung napapansin natin na medyo lumalim na o mas madaming travel na ang kailangan ng ating lever para kumabit ang preno, marahil ay napapanahon nang magpalit ng brake pads. Pwede nating sipatin kung madami pang natitirang materyales sa ating pad. Pero mas madali itong ma-check kung aalisin muna ang gulong. Kapag ang natitirang materyales ay mababa na sa 1 mm, palitan na natin ito sa lalong madaling panahon. Bago tayo bumili, may mga bagay na dapat tayong konsidera sa pagpili. Sukat, compound o materyales, at disenyo. Ang pinaka-importanteng dapat nating ma-check ay kung magkakasya ba ang pad sa caliper ng ating preno. Ang isang pad ay kadalasang compatible sa madaming modelo ng preno. Kaya dapat ay alam natin ang part number ng preno natin at i-check kung aling pad ba ang compatible dito. May mga disc rotors na mayroong restriction sa compound ng pad na ipapares dito. Kadalasan ay naka-indicate ito mismo sa marking ng rotor. Pero kung wala man tayong makitang marka, malaki ang chance na ito ay pwede sa kahit anong pad. Kung hindi man tayo sigurado, ang resin o organic na pad ang pinaka-safe na choice. Natural lamang na uminit ang preno lalo na kung matagal tayo nakababad dito. Pero bumababa ang performance nito kapag sobra na itong uminit. Mayroong mga solusyon ng mga vendors at ito ay kombinasyon ng design ng rotor, pad at ng mismong caliper. Pagdating sa pad, mayroong ibang mga may cooling fins kagaya nito na nakakatulong sa pag-dissipate ng init. Kadalasan ay doble ang presyo nito kumpara sa mga ordinaryong pad, lalo na yung mga branded. Pero mayroon namang mga mas murang options kagaya nito. Isipin din natin kung madalas ba tayo nagra-ride sa mabubundok na lugar. Kung kailangan nga ba natin ng extrang cooling sa ating preno. Ngayon ay subukan na nating magpalit ng pad. Ang mga tools na gagamitin natin ay una, pantanggal ng retaining pin na maaring flat screwdriver o Allen key para sa threaded pin o kaya naman ay long nose plier para sa split pin. Pangalawa ay plastic na tire lever pantulak ng piston. At huli, 4 mm Allen key kung sakaling kailangan natin i-align ng caliper. Kung wala tayong repair stand, pwede nating itaob ang ating bisikleta. Para hindi masira ang ating saddle, lagyan muna natin ito ng sapin. Una ay tanggalin natin ang gulong. Ang mga disc brake pad ay hino-hold sa position gamit ang retaining pin. Mayroong mga threaded type kagaya nito at mayroon ding split pin kagaya nito. Para sa threaded pin, alisin muna natin ang lock pin sa kabilang dulo. Ingatan na huwag itong mawala. Gamitin ang screwdriver o Allen key para alisin ang retaining pin sa pamamagitan ng pag-ikot counterclockwise. Para naman sa split pin, gamit ang pliers ay ituwid natin ang pin bago ito hilain. Madali na nating mahila palabas ang lumang pad.
Gamitin na din natin ang pagkakataong ito para linisin ang ating caliper. Dahil mas makapal ang bagong pads na ilalagay natin, kailangan nating magbigay ng space para sa rotor. Itulak natin ang mga piston ng caliper gamit ang plastic tire lever. Iwasang gumamit ng matulis na bagay na posibleng ikasira ng piston. Siguraduhin na naibaon ng maigi ang mga ito. Ngayon ay ikabit na natin ang bagong pads. Para maiwasang makontaminate ang mga ito na posibleng magresulta sa maingay na preno, gumamit tayo ng gloves pag hinahawakan natin ang mga pad. Kadalasan, ang binili nating pads ay may kasama na ring bagong spring. Ilagay natin ito sa pagitan ng dalawang pad. Kapag ang pad natin ay may cooling fin, mayroong tamang orientation ito sa ating caliper. Tingnan sa marka ng pad kung alin ang ilalagay sa kaliwang side at alin naman sa kanan. Ipitin natin ang sandwich ng dalawang pad at spring para magkasya sa caliper. Itulak natin ito hanggang sa mag-align na ang butas ng pad, spring at caliper. Ibalik na natin ang retaining pin. Para sa threaded type, i-screw clockwise ang pin. Kapag humigpit na ito, ibalik na natin ang lock pin. Para sa split pin, ibaliko natin ang mas mahabang leg gamit ang pliers. Maaari na nating ibalik ang gulong. Pigain natin ang preno ng ilang beses para bumalik ang piston sa pwesto. Paikutin ang gulong at tingnan kung sumasayad ba ang rotor sa pad. Kung malakas ang pagkaskas, maaring hindi natin naitulak ng maigi ang mga piston at kailangan natin itong ulitin. Kung bahagya lamang ito, maaring mawala din ito kapag na-break in na natin ang bagong pad. Pero baka kailangan din nating i-readjust ang alignment ng calipers. Gamit ang Allen key, luwagan natin ang mounting bolts na ating caliper hanggang sa naigagalaw na natin ito gamit ang ating kamay. Pigain ang preno at huwag nating bitawan habang hinihigpitan pabalik ang mounting bolts. Maaari na nating bitawan ang preno. Tingnan muli kung mayroon pa ring pagsayad. Tingnan kung kumakagat ang preno. Tapos na ang pag-install ng ating bagong brake pad. Tandaan na kapag tayo ay nagpalit ng pad, mayroon itong break-in period para mas maging reliable, efficient at predictable ito. Kailangan kasing may transfer muna ang ilang materyales nito sa surface ng rotor. Ang tawag sa prosesong ito ay pag-bed-in. Mayroong tayong hiwalay na video para dito. Kaya, sa umpisa ay maghinay muna tayo sa ating pagbibisikleta hanggang sa maramdaman na nating nag-improve na ang preno. Kung meron kayong natutunan o di kaya ay nagustuhan ninyo ang inyong napanood, sana po ay i-like ninyo itong video. At kung hindi pa, sana ay mag-subscribe na din kayo sa aming channel. Malaking tulong ito para makagawa pa tayo ng ganitong video sa susunod. Maraming salamat!